Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, matindi dito. Senator Jinggoy at Senator Villanueva nilaglag lahat sa Kongreso. Kimbo at Saldico mananagot OBP budget. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po si Kimbo, no? Nadulas mga kababayan at inamin na dinedepensahan lang nila, no? Or ipinagtatanggol lang nila si Speaker Romualdez. Nako, yan po. Isa po yan sa ating bibigyan ng reaksyon. At eto pa, si Congressman Dan Fernandez, nako parang ginagamit or nagagamit ang Kongreso at itong hearing nila, no, dyan sa Kamara. Nako, mukhang nanliligaw mga kababayan ang pagtatanong. Mukhang nahulog ang puso ni Congressman Dan Fernandez. Pero ang tanong mga kababayan, tama ba? Tama ba yung kanyang ginagawa? Well, bigyan po natin yan ng reaksyon maya-maya lang. Pero eto na. Eto muna. Unahin po natin itong si Representative Kimbo, mga kababayan. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon yung kanyang sasabihin. Eto na po. Siyempre po, especially kapag na-atake po as speaker, siya po ang padre pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So yan mga kababayan, he take care of us. We also need to take care of him. O ano pong ibig sabihin yan? Tapos sinasabi mo doon sa hindi nyo pinopolitika. Hindi nyo pinopoliticize, no? Yung hearing, no, yung budget deliberation ng Office of the Vice President. Ano ito? Padre de Pamilya pala ang turing nila kay Speaker Romualdez. Oo nga naman, di ba? Kasi siya po ang ama ng Kamara. Kailangan talagang ipagtanggol ito si Speaker Romualdez, mga kaubayan, ni Representative Stella Kimbo. Ang tanong, magkano? Yan So, doon din po kami. Siyempre, especially kapag na-atake po as speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. So, doon din po. Ano po mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dyan sa sinasabi ni Stella Kimbo? Na talaga naman harap-harapan na ito. Umamin na po mga kababayan na talagang may sabuatan ditong nangyayari. Dahil nga sa pagtawag ni VP Sara na tambaluslos dito kay Speaker Romualdez, ay eto na siguro. Dahil sa nasaktan ang ama ng Kamara, eto, yung mga anak, yung mga sip-sip na anak, hindi naman lahat ng anak ng Kamara ay ganito. Ganito yung pag-iisip tulad nila Kimbo at iba pang kasamahan niya na sinasabing stick lang tayo sa plano, stick to the plan. Di ba? Talagang talagang mga mindset ng mga crooks na ito. At eto pa, mga kababayan, eto pakinggan po natin si Congressman Dan Fernandez. Kasi, saan ka nagpasalon? Balik ko pa kulay ng buhok. Grabe mga kababayan, no? Sa dami-dami po nang itatanong na pwedeng pagkunan ng in aid of legislation. Bakit patungkol sa katawan, sa buhok, 'di ba? Yung itinatanong ni Congressman Dan Fernandez.
marami po ang nagko-comment mga kababayan na sinasabi na hoy, Congressman Fernandez, Representative Fernandez, gumagastos po ang taong bayan sa bawat salita ninyo dyan sa mga hearing-hearing na yan. Kailangan pa bang itanong yung buhok? Diba? It is, tanong nga po appropriate po ba na ang ganyang tanong dyan sa kamera? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko. Tapos po, yung kulot po is DIY, trim, tas Ginawa mo lang. Naloko na mga kababayan na patay yung pagkukulot. Ano ba ito si Dan Fernandez mga kababayan? May-ari ba ito ng salon? At yun pa talaga ang kanyang tinanong. Well, anyway mga kababayan, sana lang po, in aid of legislation, may magawa po silang batas dito sa mga pagtatanong, style ng pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez. Nako, talaga naman Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Dalawang politiko na to, si Jinggoy at saka si Villanueva, no? Pero yun nga po yung maganda ron, no? Kasi hindi naman masasabing kapartido sila ni Pangulong Duterte o ni VP Sara, no? Pero ang tansya ko, hindi nila maatim, no, na maging bahagi sila ng pagbabawas. Yung kumbaga lalo na to si Jinggoy, kasi naging vice president ang tatay nito bago maging presidente. Siguro ayaw niya na ganun, no? Yung ikalawa, alam niyo naman si Joel Villanueva, kilala natin na may ref sila nung Siko, no? Isa to sa mga siniga ni ko, siga Iba talaga yung nagagawa may control ka ng pera. Ayon nga kay VP Sara, dalawa sila ni Martin na may control ng pera ng Pilipinas. Kaya tignan niyo attitude nilang dalawa. Siga no? Sigang-siga kay Jinggoy po. Alam niyo mga senador po yan no? Binoto po yan ng buong Pilipinas sa inyo. Eto, consistent tayo dito, di ba? Hindi po tayo yung tinitignan ka namin na ano ka ba? Ang tingin natin, kung ikaw pro Duterte at anti-Marcos, okay ka. Kung pumapanig ka po, sumusuporta ka per issue, di per issue lang tayo magkakampi. Sa issue po ng ayaw nilang tapyasan, tututulan ba natin si Jinggoy? Siyempre, mas gusto natin na hindi tutulan. Napakalaking pagkakamali naman mga kababayan kung tututulan pa natin, no? Yung taong bayan ang gustong-gustong wag kasi isipin niyo lang si Congressman Marcoleta. Ibinulgar na nga yung time-honored tradition nila tapos ngayon ipagtatanggol ng ng Senado, di ba? Kasi hindi nga po tama yung ginagawa nila. Tama po yung sinasabi kanina na Sir Badong Aratiles. No? Na napakaganda po nito kasi hindi naman po nila kaalyado ang mga Duterte, pero dito sa budget na ito ay kumakampi sila or ipinagtatanggol nila kung ano lang yung tama, di ba? Siguro hindi nahalata na po nila yung mga ginagawang kabulastugan diyan sa Kongreso wherein wala nang ibang hearing Tatlo lang po. Ay dalawa nga lang Pag hindi ay tatlo pala mga kabayan. Pag hindi Kibuloy, Alice Go. Pag hindi Go, Duterte. Yang tatlo lang po yan ang iikot, no? Diyan lang po iikot ang mga in aid of legislation. Napakaganda naman napaka-special naman nitong tatlo. Sa buong administrasyon, sa buong term, mga kababayan, sila lang po ang pagfofokusan para makagawa ng mga batas na makakatulong sa Pilipino. Yung flood control projects natin, hindi na nakikita. Yung 64 pesos per day, hindi na nakikita. Na pwedeng, di ba? Pwedeng pag-usapan dyan sa kamera, na baguhin naman yang
mindset na yan na 64 pesos lang, hindi ka na food poor, di ba? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Pag ito talaga umabot sa last term na pag-imbestiga nila sa Kibuloy, Alice Go at Duterte, ay wala na mga kababayan. I-assume na po natin na baka walang ni isang batas na maipasa ito. Hindi, mas gusto natin na, di po ba? Ang point ko po dito, sa issue lang po na to, no? Maraming salamat sa mga katulad ni Jinggoy Estrada at saka nito ni Joel Villanueva kasi nagiging kakampi natin sila dito po sa particular issue. Ang katwiran nga nila, anong klase na yung OBP? O, basahin po natin bakit po nila sinusuportahan, no? Okay. Sabi po ni si Jinggoy po, ay Senate pro tempore. Pangatlo po 'yan sa pinakamataas, di ba? Pinakamakapangyarihan na senador. Una, siyempre, yung hindi, sa ano nga, sa kumbaga, Senate President, tapos supposedly Senate pro tempore si Jinggoy. Tapos majority floor leader. Yan, si Tol. Talo ka na, Tol. Okay, sabi po ni Jinggoy, how can her office function if you slash her budget? I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. She deserves some respect and dignity. Yun po yun eh. Yun po yung nakalimutan, no? Yan po yung nakalimutan ng Kongreso, ng House of Representatives, no? Yung respect na dapat ibigay sa second highest. Second highest po. No, ulitin lang natin. How can her office function? If you slash her budget, I will try to restore the budget. Remember, she is the second highest official in the country. Makinig kayo, taga-HOR. She deserves some respect and dignity. Yan po yung gusto nyong tanggalin eh. Nasanay po kasi kayo sa kaimbestigan ninyo na contempt, no? Sinanay nyo yung sarili nyo. Marami dyan sa mga mahilig mag-contempt, hindi naman mga abogado. Dapat pinanunood nyo kung gaano katyaga sila Miriam Santiago. Nung panahon na sila Miriam Santiago ay senador, alam nyo po ang ginagawa nila? Yung gusto nyo pong palabasin. Kasi mga kababayan, no, nahalata natin itong contempt nila dyan sa Kongreso at Senado. No, ay parang gusto nilang takutin yung mga guest nila, no? Or yung mga witness. Tinatakot po nila through contempt. Kasi madidetain eh. Makukulong po dyan sa Senado or Kongreso. Ang kaso nga lang mga kababayan, pag kinontempt ba nila, for example lang witness, kinontempt, ilalabas ba ang katotohanan pag kinontempt nila? Hindi pa rin, di ba? Mas mawawalan nga po sila ng pagkakataon na tanungin ng tanungin, no? Pigain ng pigain, para lumabas yung katotohanan. Or baka ayaw talaga nilang lumabas ang katotohanan mga kababayan kaya pinako-contempt agad, no, para hindi makapagsalita. Which is which mga karibin natin. Na, ang gusto ng mga congressman sa kanilang mga pagtatanong, palabasin na nagsisinungaling. Pero hindi po, pinalalabas nyo po, nasiga kayo eh. Ang lumalabas po, sinisiga ninyo yung mga bisig. Yung ibig sabihin, yung mga walang kakayahang magtanong, ganito sila magtanong. Bakit hindi ka magsasalita? Yes or no lang. Si Vice President nga. Si Abante yun. Ano yung sagot ni si Abante nagtanong. Yes or no lang. Madam Vice President, yes or no lang. Masyado mo kami hindi. Diba? Hoy, si Abante nga pala mga kababayan, may picture, no? Kung naalala nyo, sino yung membro ng Apo Hiking Society na dumidila? Parang magkamukha sila ni Abante na dumidila rin mga kababayan. At nakaganon pa, may baril, di ba? Nakaganyan, may baril si Abante.
At may mga lumalabas rin mga kababayan na mga mamahalin rin pala ang sinusuot ni Abante. Lantaran na pong ito. Sa bagay, nakapag-ipon na po sila. Matagal na po sila sa Kongreso. Kaya siguro ko, nakapag-ipon-ipon na rin sila mga kababayan. No? Huwag nyo na mga i-question agad kung saan ang galing yung pera. Importante po, nakapag-ipon-ipon na po sila at nakabili na sila ng mga mamahaling gamit. Siyempre, di ba? Kailangan yan eh. Okay. Siyempre, kailangan yung belt mo mga kababayan worth 13,000, 35,000, di ba? Okay lang yan. Kasi nakapag-ipon naman sila sa kanilang panunungkulan dyan sa Kongreso. Wala kayong karapatan na magtanong kung pikon kayo. Ganda ng sagot eh. Alam niyo yung meaning ng sinasagot niya, no? Sinabmit ko na lahat, bahala na kayo kung kakaltasan nyo. Ang tatapang, kinaltasan. Kinaltasan nyo Sino ba yan ang altas na yan? Si Ko tsaka si Kimbo. Biglang naglabasan ngayon. Akala nyo kasi sa mga Duterte, bobo eh. Hindi po. No? Ini-issue nyo si BP Sara sa wala naman. So ang lumalabas patuloy dito mga kababayan, sila po ang nadali ng mga Duterte, no? Pinasakay lang sila ng pinasakay until na siguro plano rin talaga eh. Siguro plano na rin talaga nilang alam na rin talaga ni BP Sara na kakaltasan siya. Naghihintay na lang ng pagkakataon na ilabas yung mga baho ni Saldico at saka Kimbo. Di ba? Kumagat. Ganun talaga ang plano nila. Talagang kakagat po sila dun di ba? Wala silang choice kasi yun din po ang mandato nila ng kanilang padre de pamilya, di ba? Sinabi kanina ni Stella Kimbo na for example, atakihin yung padre de pamilya nila. Syempre aatake rin sila. Hinintay lang, kayo po ang nadali, hindi po si BP Sara. Nagsilabasan ang baho ninyo. Ito pa lang si Saldico mga kababayan, napakaraming kaso. Bukod sa napakaraming kaso mga kababayan, involved din yung kanyang kumpanya sa mga transaksyon sa gobyerno. Hindi po ba magkakaroon yan ng personal interest na bang tawag yan? Diba? Magkakaroon po siya ng personal interest. Hindi na po siya ang magiging patas, bias na po siya in the very beginning, di ba? Kasi kailangan kumita ng kumpanya mo eh. Unlike kung hindi involved yung company mo, pwede ka pang tumawad ng tumawad or maging quality, di ba? Yung transaksyon sa gobyerno. Pero hindi Nako. Tapos inilagay pa nila sa appropriation. Di talaga, wala talagang magsisita. No? Walang sisita kaya Saldico. Sisitahin mo ba naman? Di wala ka ng budget sa susunod na taon. Pero iba po ang nangyari kay Vice President Sara Duterte. Lumaban po ang ating Vice Presidente at ibinulgar tuloy. Itong kabulastugan ng Kamara. Dalawang tao lang pala ang may hawak ng budget natin. Ang speaker at ang itong si Saldico ng appropriation mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, opinion at kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.